Colliel TV. Chapter 5. Umalis si Manang Marcia kaya si Estela ang nagluto ng hapunan nila. Nagpresenta siya na siya na ang bahala sa paghahanda ng hapunan nila. Gusto niyang patikimin si Nanay Bising ng specialty niyang sinigang. At syempre, pati na rin si Victor. Palibhasa mahusay magluto ang mami niya at ang pagluluto ang bonding moments nilang mag-ina. Nakahiligan na rin niyang magluto. Abala siya sa pagbabalat ng labanos nang pumasok si Victor sa kusina. Agad sumikdo ang dibdib niya nang magtama ang mga mata nila. Ang swerte ko talaga. Anito bago hinila ang isang silya at umupo roon habang pinapanood siya sa kanyang ginagawa. Bigla tuloy siyang na-conscious. Swerte saan? May nurse na ang nanay ko, may cook pa kami. Nakangiting wika nito. Ngumiti rin siya. May maitutulong ba ako? Itinulak niya sa harap nito ang isang tali ng sitaw. Putol-putulin mo yan. Tumalikod siya para silipin ang pinapalambot niyang karne. Pagbalik niya ay napasulyap siya kay Victor. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang nakatitig ito sa kanya habang nagpuputol ng sitaw. Bakit? Tanong niya. Umiling ito bago ngumiti. Wala. I'm just amazed. Amazed of what? Of you. Of what you're doing. Kung titingnan ka, mukhang wala kang alam sa buhay. Pero ang totoo ay marami ka palang alam gawin tulad ng pagluluto, paglilinis at iba pang gawaing bahay. Iyon ba? Tinuruan ako ng mami ko. Ang swerte ng mapapangasawa mo. Anito. Napamaang siya. May nasabi ba akong mali? Wala. Pasensya ka na. Baka nakukulitan ka na sa akin. Tumayo ito. Tapos na itong sitaw, aalis muna ako at baka naabala na kita. Hindi, wag kang umalis, biglang sabi niya. She wanted him to stay. She wanted to talk him all the time. 2 araw na lang ang nalalabi sa bakasyon nito. Baka bumalik na rin siya sa Maynila sa makalawa dahil matatapos na ang pag-aayos sa kotse niya. Mamimiss niya ito. Gosh, ayaw na niyang isipin pero yon ang binubulong ng puso niya. Tumingin ito sa kanya. Yung kangkong pakihimay mo na rin, agad na sabi niya. Sumunod naman ito. Maya-maya pa ikaswal na uli ang pag-uusap nila. Naging normal na rin ang tibok ng puso niya. Marami na silang napag-usapan gaya ng mga kapatid nito at mga pamangkin. She thought she was beginning to know him better through his stories. Masaya ang pamilya namin kapag nagkakasama-kasama kaming lahat. 2 years ago, umuwi ang 2 kuya ko kasama ang mga pamilya nila galing Canada. Masayang-masaya noon si nanay. Pero 2 days pagkaalis nila ay nagkasakit si nanay. Na-confine siya sa hospital. Doon na nagsimulang lumala ang sakit niya at pabalik-balik siya sa ospital. Pagkukwento nito. At ang isa sa mga dahilan kung bakit kinukulit niya ako na mag-asawa na ay para daw magkita-kita uli kaming magkakapamilya. Dahil kapag kasal ko na ay siguradong uuwi uli ang mga kuya ko. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Tumalikod siya at inuhulog ang gabi sa kaserola ng niluluto niyang sinigang bago siya nagsalita. Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa? 30 ka na pala. Aniya. Natawa naman ito ng mahina. It's not that easy. Bakit naman? Wala eh. Wala ka talagang girlfriend? Aniya. Kahit sinabi na nito noon sa kanya na wala itong girlfriend, hindi siya ganoong kumbinsido dahil gwapo na ay mabait pa ito. Umiling ito. Kung mayroon, hindi na kita inalok na magpanggap na maging girlfriend ko. Anito. Bakit? Kumunot ang noon nito. Anong bakit? Bakit wala kang girlfriend? Marami namang babae dyan. Dito lang sa lugar nyo, marami ka nang pwedeng ligawan at ipakilala sa nanay mo. Muling natawa ito. Kapag nagmahal ako, gusto ko ay totoo. Ayoko nang may pagkukunwari.
Gusto ko kapag nagka-girlfriend uli ako, yung siguradong sa kasalan na mauuwi. Sabi nito habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Parang tinambol ang puso niya sa narinig. I may not be that woman. Tumalikod ulit siya at hinalo-halo ang niluluto niya. Parang hindi ka panipaniwala na may lalaki pa ngayon na katulad mo. You can always have flings. Aniyang nilingon ito. That kind of relationship is not my cup of tea. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Pigilang hiningang muling ibinalik niya ang tingin sa niluluto niya nang maramdaman niyang nasa likuran na niya ito. His nearness made her shiver. His skin radiated heat. His masculine scent brought a cascading sensation through her. Sinilip nito ang niluluto niya. Mukhang masarap ah. Patikim nga ng sabaw. Sumandok siya niyon at inilapit sa bibig nito. Bigla ang pagragasa ng sensasyon sa kanyang kaibuturan. Nang hawakan nito ang kamay niyang may hawak na sandok at humigop ito ng sabaw. Sarap! Anito. Napalunok siya. Tama ba ang asim? Nagkandautal na tanong niya. Nag-thumbs up ito. Perfect! Nag-init ang mga pisngi niya. Sobra ka namang mambola. Tinalikuran niya ito at tinhulag ang iba pang sangkap niyon. Nakahalokip-kip na sumandal ito sa kitchen counter habang nakatingin ito sa kanya. Isa ako sa iilang lalaki sa mundo na hindi marunong mambola. Kung gawain kong mambola, baka marami na akong naging girlfriends. Ilan ba ang naging girlfriends mo? Tanong niyang hindi makatingin dito. 2, sagot nito. I dated a few after the 2 relationships pero hindi na lumagpas pa roon. Saglit niyang sinulyapan ito. 30 ka na bukas, dapat maghanap-hanap ka na. I can't do that right now. Magagalit ang nanay ko dahil ang alam niya, ikaw ang girlfriend ko. Iminulat niya kaming magkakapatid na lalaki na huwag mananakit ng damdamin ng mga babae. Napalunok siya. He was like her father. Pero hindi naman totoo yung sa atin. At least kapag nalaman niya ang totoo sa atin, meron ka agad ipapakilala sa kanya. Sumeryoso ang mukha nito. Ayaw mo na ba? Umuurong ka na ba sa kasunduan natin? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang eventually ay malalaman din niya ang totoo. Kapag bumalik na ako sa Maynila, paano na? Magtataka at makakahalata na iyon, di ba? Tumango-tango ito. Yeah, right. Pero sa ngayon, huwag muna nating alalahanin ang mga hindi pa nangyayari. Kung okay lang sa'yo, 2 more days, 3 perhaps. Kasi baka maiwan pa kita rito ng 1 o 2 araw habang hindi pa nare-repair ang kotse mo. Tumango na lang siya. Gusto niyang isigaw rito na ngayon pa lang mamimiss na niya ito. Napapansin ko, marami ka nang alam sa family ko at sa buhay ko. Ako wala pang alam sa'yo maliban sa mami mo at sa pangarap mong maging doktora. Ayoko kasing maalala ang pangit na bahagi ng buhay ko. Pero sige, ikukwento ko sa'yo. I lost my father when I was young and my brother when I was in college. Then let's talk about it after dinner. Maliwanag ang buwan ngayon. Masarap ang kwentuhan sa ilalim ng puno ng kaimito sa backyard. Nakita mo ba yung duyan na nakasabit sa pagitan ng 2 puno ng kaimito? Oo. How about a date tonight? Sa duyan sa ilalim ng puno ng kaimito. Hindi niya napigilang mapangiti. Date? He was asking her for a date? Ngumiti rin ito. Kwentuhan lang, gusto kong makilala ka ng husto. Remember, girlfriend kita sa mata ng nanay ko at bukas ay birthday ko at darating ang mga kapatid ko. We better know each other well. Tinaas nito ang 2 kamay. I promise to be gentle. You can always trust me. Sampalin mo ako kapag may hindi ka nagustuhan sa kilos ko. Tumawa siya. Ang OA mo naman. She knew she could trust him. Wala na isang mang pangyayari na nag-take advantage ito sa kanya. He always put a distance between them. Iyon marahil ang dahilan kung bakit mas lumalim ang atraksyong nararamdaman niya para dito. He seemed so distant yet she could feel he somewhat cared for her. Hindi ka pa pumapayag sa date na hinihingi ko. Sige, sa duyan sa ilalim ng puno ng kaimito. What time? 8:00.
Ako na ang maghuhugas ng pinagkainan natin mamaya para makapag-prepare ka sa date natin. Nakangiting sabi nito. Prepare? Anong dapat i-prepare? Wala nga akong dalang evening dress eh. Pagsakay niya sa biro nito. Tumawa ito. Kidding aside, ako na lang ang maghuhugas mamaya. Nakakahiya na sayo. Baka sabihin mo nagte-take advantage ako sayo. Okay lang yon, libre naman ang pagtira at pagkain ko rito. Pero kung mapilit ka, go ahead. Hindi na ako makikipagtalo. Ako na lang ang maghahatid kay Nanay Bising sa room niya mamaya para mapainom na rin siya ng gamot. Pero baka medyo malate ako sa date natin dahil sasamahan ko pa siyang manood ng DVD. May binili kaming bagong tape, yung pelikula ni Vilma Santos na In My Life. Paborito pala niya si Ate V eh. Saglit lang naman at makakatulog na siya agad. Napahinto siya sa pagsasalita na makitang nakatitig ito sa kanya. Salamat. Saan? Sa lahat, pinapasaya mo ang nanay ko. Wala yon, wala ang mami ko kaya kapag kasama ko ang nanay mo, ay para na rin kasama ko ang mami ko. Naiilang siya sa pagtitig nito kaya pinatay na niya ang stove. Okay na ito. Pwede na tayong kumain. Tawagin mo na si nanay, ihahanda ko na ang mesa. Aniya bago ipinunas ang kamay na suot sa kanyang apron. Pigil na pigil ni Victor ang sariling hawakan ng mga kamay ni Estela. Gusto niyang yakapin ito. Hindi niya maintindihan ang damdaming lumulukob sa puso niya. It was not simple appreciation of what she was doing to her mother that touched and amazed him. It was she herself. Hindi pa man ito naiikwento sa kanya ang buhay nito. Alam na niyang may mabuti itong kalooban. And he couldn't wait to hear her story. He couldn't wait for their day to come. Naipilig niya ang ulo niya. Kung maaari lang niyang sabihin dito na tototohanin lang nila ang lahat. Bago pa kung ano ang maisip at magawa niya ay lumabas na siya ng kusina at tinungo ang kwarto ng kanyang ina. The dinner went well. Pinuri ng nanay niya ang masarap na sinigang ni Estela. Naparami ang kain ko Anito. Napakaswerte ng anak ko sa'yo, iha. Hindi ka lang maganda, magaling ka pang magluto. Namula ang mga pisngi ng dalaga. Gustong gusto niya ito kapag nagbablush ito. Napakaganda talaga nito. Kailan ba balak niyong magpakasal? Biglang tanong ng nanay niya. Nagkatinginan sila ni Estela. Bago pa lang po ang relasyon namin ni Victor. Mas mabuti po kung kikilalanin muna namin ng mabuti ang isa't isa bago kami magpakasal. Anyway, hindi naman po kami nagmamadali. Safe answer, sa loob-loob niya. Nay, darating din tayo dyan. Kahit naman hindi kami magpakasal ni Estela, dito na muna siya sa atin titira para maalagaan niya kayo. Iyon na nga mas maganda kung magpakasal na kayo para maging legal ang pagtira niya rito sa atin. Ano na lang ang iisipin ng pamilya niya at ng mga tao kapag nasa iisang bubong kayo nang hindi pa kayo kinakasal. At saka gusto kong malagay na kayo sa tahimik para kahit pumanaw man ako panatag ang loob ko. Humihingal ito sa pagsasalita. Bubukas ang pagkabahala sa mukha ni Estela. Hinawakan naman niya ang kamay ng kanyang ina. Pag-uusapan ho namin, aniya. Nay, magpahinga na muna kayo. Ihahatid na kayo ni Estela sa kwarto nyo. Ako na ang maghuhugas ng plato. Hay, mabuti pa nga. Gusto ko na nga mahiga at sumasakit ang dibdib at likod ko. Anito. Inalalayan niya itong tumayo. Tinanguan niya si Estela bilang paghingi ng paumanhin at pangunawa sa sinabi ng nanay niya. Tumango naman ito, tandang nakakaunawa ito. Sinundan niya ng tingin ang dalawa habang palabas na ang mga ito sa komedor. He liked seeing the two women together. Hindi niya akalaing sa loob ng maikling panahon ay mahuhulog ang loob niya kay Estela. Kung sa bagay, kahit sinong lalaki siguro, hindi imposibleng magkagusto sa isang gaya ni Estela. Damn, mahal na nga yata niya si Estela. Excitement grew inside him but he also felt fear. Paano kung i-reject nito ang nararamdaman niya kapag nagtapat siya rito? Pumikit siya ng mariin. It was too early to think about it.
At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.